Nilabag na ng Rusya ang lahat ng hangganan ng pagiging tumakatao at sawang-sawa na ang Ukraine. Noong Nobyembre 3, isinagawa ng unit ng drone ni Putin ang isa sa pinakamabangis na pag-atake kailanman. Pinatay ng Rusya ang mag-asawang matanda at ang kanilang aso habang papunta sa ligtas na lugar. Ito ay kahit na ang mag-asawa ay kumakaway ng puting bandila bilang tanda na hindi sila mandirigma. Ang gawaing puro kasamaan ay sinagot ng mabilis, mabagsik at makasaysayang tugon. Tumugon ang Ukraine sa pagpapakawala ng mga misil at drone, winasak ang malaking pabrika ng drone ng Russia, at tinamaan ang mga refinery at planta ng kuryente ng Russia. Delikado na ang mga pag-atake ng Ukraine kaya't naiulat ng mga Ruso ang 250 pagkawala ng kuryente. Huling 7 araw, daan-daang libong Ruso ang nawalan ng kuryente at pampainit habang papalapit ang taglamig. Ito ang unang taglamig kung saan hindi lang mga drone ng Ukraine, kundi pati na rin mga misil ng Ukraine ang tumutugon sa bawat krimeng pandigma na ginagawa ni Putin. Kaya naman labis nang nag-aalala ang Kremlin na ang kanilang 3 taong paghahari ng takot ay opisyal nang matatapos. Kaya simulan natin sa umpisa. Noong Nobyembre 3, naglabas ang Ukraine ng isang video na ikinagulat ng buong mundo. Kahit sa digmaang puno ng takot, kakaiba ito. Sa isang maliit na baryo sa Kharkiv, nagpasya na rin sa wakas ang isang matandang mag-asawa na lisanin ang kanilang tahanan, ang lugar na pinagtayuan nila ng kanilang buong buhay. Ang dahilan nito, papalapit na ang mga puwersa ng Russia, sumakay ang lalaki sa bisikleta habang nauuna ang kanilang maliit na aso at naglakad sa tabi niya ang kanyang asawa. May puting bandila sa kamay ng lalaki, pandaigdigang simbolo ng pagiging sibilyan, hindi mandirigma. Ito ay para protektahan sila. Pero hindi nangyari. Sa mahabang damuhan sa tabi ng kalsada, nag-abang ang Russian na pampasabog na drone habang pinapanood ng operator ang live feed. Habang papalapit ang mag-asawa, tahimik na lumipad pataas ang drone papunta sa kanila. Saka sumabog. Nalaglag mula sa kamay ng lalaki tantanan kay ang puting bandila sa malapit na bukirin. Pagkawala ng usok, patay na ang lalaki sa kalsada. Ang kanyang tapat na aso ay nanginginig at duguan sa tabi niya kahit may kaguluhan. Ilang sandali pa, lumapit ang kanyang asawa sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makalapit, may isa pang drone na lumitaw sa video. Nang maintindihan niya ang mangyayari, nagdasal siya at nag-cruise. Sumunod agad ang pangalawang pagsabog. Doon nagwakas ang video. 2 buhay ang nawala, 1 bahay ang naiwan, at 1 aso ang namatay sa tabi ng amo. Nagulat ang mundo nang inilabas ng mga Ukrainyano ang bidyong ito mula sa kanilang reconnaissance drone. Tinawag itong barbariko ng mga organisasyon para sa karapatang pantao at kinondena ng mga politiko sa buong mundo bilang kasamaan. At maging ang United Nations, kung saan ang Rusya ay permanenteng miyembro ng Security Council, tinawag ito bilang isang posibleng krimen laban sa sangkatauhan. Ang puting watawat ay simbolo ng kaligtasan. Ngunit para sa drone units ni Putin, wala itong halaga. Dito na tumugon ang Ukraine. At tinarget nila ang nag-iisang bagay na pinaka-importante kay Putin, ang kanyang pabrika ng drone. Yan ang clip na nakita mo sa simula ng video. Hindi mo nakita na dahil sa dami ng bala sa pabrika, sunod-sunod ang pagsabog matapos ang unang atake. Tingnan mo. Ayon sa media ng Russia, mahigit 1,000 Giron-2 kamikaze drone ang nawasak sa pag-atake sa base sa Donetsk, kasama sa pag-atake ang mga misil at drone strike ng Ukraine. Dahil dito, nasira ang imbakan ng bala, pasilidad ng gasolina, lugar ng unmanned aerial vehicle launch,
at mga node ng supply ng kuryente sa base. Bukod pa sa unang 1,000 drone, mayroon ding 1,000 at 500 ulo ng bala na tuluyang nawala sa alikabok. Nakita nyo ang pagsabog sa video. Malaki ang base na ito, pero wala talagang nakaligtas sa paligid. Para kay Putin, hindi pagkawala ng pabrika ang pinaka-nakakatakot na bahagi. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi lang ito Ukrainian drone. Ngayon, kahit ang mga misil ng Ukraine ay malayang lumilipad papunta sa kanyang base. Ito ay isang bagay na hindi nangyayari noong nakaraang taon at ngayon ay nagiging araw-araw na itong pangyayari. Hindi lang ito nangyayari sa sinakop na teritoryo ng Russia, kundi pati sa loob mismo ng Russia. Dahil dito, nawawalan ng ilaw at nananatiling madilim ng ilang araw ang mga lungsod ng Russia. Noong Nobyembre 4 nasira ng Ukraine ang Vladimir 700 at 50 kV substasyon sa ikatlong beses sa loob ng 2 gabi. Ito ay isang mahalagang istasyon ng kuryente na direktang nagsusuplay ng kuryente sa Moscow at ito mismo ang dahilan kung bakit ito inaatake ng Ukraine. Narito ang naging resulta. Ngayon, syempre, maaari nating pagdebatehan ang legalidad ng mga pag-ataking ito. Pero gusto kong gawing malinaw ang isang bagay. Hindi ginagawa ng Ukraine ang mga pag-ataking ito bilang paunang hakbang. Tinutugunan nila ang pag-atake ng Russia sa power station ng Ukraine at tinitiyak na mararamdaman ni Putin ang sakit. Iyan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga pag-atake ang Ukraine sa mga power station na nagsusuplay ng kuryente sa Moscow. Tingnan mo ang mapang ito. Tingnan mo lahat ng power station na tinamaan ng Ukraine nitong nakaraang 30 araw. Palibot ng Moscow ang mga ito. At mas mahalaga, ang kuryente nito ay para sa kabisera. Ang bilang 3, 1. Vladimir Isa tinamaan ito ng Ukraine noong Nobyembre 3, gaya ng napag-usapan. Ibig sabihin, 3 beses siyang tinamaan sa 30 araw lang. Sa ibaba, naroon ang Forlo power plant na tinamaan din ng Ukraine, kasabay ng Vladimir power plant. Layon ng mga pag-ataking ito na unti-unting putulin ang kuryenteng natatanggap ni Putin para maranasan ni Putin at mga kasabwat niya ang hirap na dinanas ng Ukraine sa 3 taglamig. Kaya kinabukasan, ginamit ng Ukraine ang Flamingo cruise missile para tamaan ang Oral Thermal Power Plant, isa sa pinakamalaking planta ng kuryente ng Russia. Ito ang mismong tumama. Malinaw ang mensahe. Kung di itigil ng Rusya ang balak nitong sirain ang enerhiya ng Ukraine, sisirain din ang sistema ng Rusya. Mayroon din tayong mga kuha ng mga drone ng Ukraine na bumisita sa ilang kaibigan. Meron sila sa pinakamalaking refineriya ng Rusya, Vilno-Novograd. Mahalaga ito sa Moscow dahil nagpoproseso ito ng 18 milyong tonelada ng langis ng Rusya taon-taon. Bukod pa rito, nire-refine nito ang halos 30% ng konsumo ng gasolina ng Rusya o 1/4 ng buong bansa. Malaking bagay yan at kaya naman nagkaroon ng kasiyahan ang mga drone ng Ukranya sa lungsod. Tingnan mo na lang ang mga larawan pagkatapos ng nangyari sa Novograd. Matinding brownout sa lungsod. Mahirap ang panahon sa Rusya habang unti-unting sinisira ng Ukranya ang electric grid ng bansa. Habang tinitingnan ko ang mga larawang ito, aaminin ko kay Putin, binubuo niya ulit ang Soviet Union sa harap natin. Ang mga syudad ng Rusya ay lumulubog sa dilim halos gabi-gabi sa bawat buwan. Katulad noong panahon ng Soviet Union, kumalat na rin ang kadiliman sa syudad ng Vladimir sa Rusya. Tingnan mo ang drone shot na ito. Aaminin ko, nagkaroon ako ng sandaling kalituhan. Kasi, noong nakita ko na pinag-uusapan ng mga Russian channel ang tungkol sa blackout sa Vladimir, akala ko tinatawag na ng mga Ruso ang mga blackout na ito sa pangalan ni Putin. Ang tinutukoy pala nila ay ang lungsod ng Vladimir.
Pero dahil dito, nagkaroon ako ng magandang ideya. Sa mga susunod na video, tatawagin nating Vladimir Blackout ang mga ito bilang pagpupugay kay Putin. Sigurado akong madalas nating gagamitin ang pangalan na iyan dahil di titigil ang mga pag-atake ng Ukrainian ngayon. Nabanggit ko na gagawa pa ang Ukraine ng mas maraming Neptune at Flamingo missiles. Bukod pa rito, inanunsyo ng United Kingdom na magdadagdag sila ng Storm Shadow missiles sa Ukraine matapos makita ang kakayahan ng Ukraine sa loob ng Russia. Ngayon, para kay Putin at sa ikalawang pinakamalakas na hukbo, tila ang air defense ng Russia ang mas sumisira sa sariling infrastruktura kaysa sa missiles ng Ukraine. Panoorin ang video gikub kagabi kung saan isang Russian air defense missile ang tumama sa apartment building sa Russia imbes na sa Ukrainian missiles. Ihahatid ko ito sa'yo. Ngayon, tulad ng narinig ng ilan sa inyo, sumusulong ang puwersa ng Russia papuntang Prokrast. Hindi pa nila napapalibutan ang lungsod gaya ng sabi ni Putin 2 linggo na ang nakalipas. Pero umuusad pa rin sila. Mabagal at mahal ang pag-usad, pero gumagalaw pa rin. Ngayon, matindi ang labanan doon. Pinalalakas ng Ukraine ang harapan at sinusubukan ng mga puwersa nilang itulak pabalik ang Russia na sinusuyod ang bawat gusali papunta sa bawat gusali. Kaya mamaya, makikipag-usap ako kay dating Navy Sea, Air, and Land Chakfar na kamakailan lang ay pumunta sa Ukraine ng 3 linggo para bisitahin ang mga frontline. Ngayon sa Business Basics, ibabahagi niya ang natutunan niya sa frontlines. Tatalakayin din niya ang footage na nakuha mula sa Prokrast front. Alam nyo, maselan talaga ang mga footage ng digmaan. Kaya hindi natin po pwedeng i-post sa YouTube. Kung hindi, buburahin lang ng YouTube ang channel natin. Kaya gumawa kami ng Business Basics. Ginawa namin ang platapormang ito mula umpisa, kaya walang limitasyon. Ang layunin namin dito ay magbigay ng hindi sinasala o hindi censored na pag-uulat sa lahat ng nangyayari sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi namin kailangang i-blur ang kahit ano at hindi rin namin kailangang itago ang kahit ano dahil hindi masaya ang mga advertiser. Iyon ay dahil wala kaming mga advertiser sa website. Pinapatakbo namin ito sa pamamagitan ng suporta mula sa inyo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng coverage, isang coverage na hindi mo makikita sa mga lumang mainstream media, siguradong bisitahin mo ang basicsinsider.com. Pwede mong gamitin ang link sa description o i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pag-sign up mo, magkakaroon ka ng access sa napakaraming content na nagawa na namin at, mas mahalaga, lahat ng content na gagawin pa namin sa hinaharap na hindi namin pwedeng i-post sa YouTube. Bukod pa rito, susuportahan mo ang channel at ang aming coverage. Kaya maraming salamat talaga. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.